Face-to-face classes are back and students are now encouraged to bike to school. With all these bike lanes around and schools branding themselves as bike-friendly, the question is it really enticing for students to bike to school? We'll be joined today by two cyclists who use their bicycles going to their classes. This is Lester Babiera and you're listening to Tambike Session, an Anima podcast. Kasama natin sa episode na to si Allen Gonzalez from Ateneo de Manila University and si A3 Del Rosario from University of Santo Tomas. Hi Allen and A3. Welcome to Tambike Session. Hello. Kamusta? How are you guys? Okay pa naman. Kakasimula pa lang halos ng klase. Yeah, kakasimula pa lang ng semester. Sa Ateneo, kakasimula pa rin ba ng class? I think first week ng August kami nag-start. So, medyo nasasanay na. sa back to face-to-face classes, no? After 2 years, no, na almost 2 years, tama ba, na hindi kayo pumasok? Fresh year kami nagsimula, tapos babalik kami, seniors na. Kami na yung mga kuya graduating na. Medyo, 2 years of their college life ay online ang klase. A3 and Alan, can you introduce more about yourselves? Ano yung course ninyo? Okay. Hello. I'm Arman Sebastian Del Rosario, but most people call me A3 and currently a 4th year senior student nursing sa University of Santo Tomas. Future nurse. How about you, Alan? Hello guys, ako si Aldrian Gonzalez but I just prefer Allen and I'm a 4AB communication student sa Ateneo. Can you tell us more about your bike commuting experience? Gaano kalayo yung binabike nyo? And why did you choose to bike to school? Sige, I'll go first na palagi sa mga questions. Ako dito lang sa Sampaloc nakatira and from dito sa bahay namin going to UST more or less 5 minutes pag chill padjak lang, pero pag yung tipong late na tas padjak kabayo kinukuha ng 3 minutes ganun. And usually yung pinaka main reason ko ba't nagbabike aside from nakaka-enjoy talaga magbike sa umaga, lalo na pag yung medyo sabog pa yung utak mo, nakaka-clear out siya ng mind. And syempre iwas traffic and yun, mostly iwas traffic. Tsaka, syempre, tipid sa pamasahe. So namamasahe ka pa from your house to University of Santo Tomas? Before? Yes, nung halimbawa, pag umuulan, ganyan. Kaysa maglakad ng mga 10 minutes siguro, more or less, pag mag-jeep ako, isang jeepney ride to UST. Ayan. So, medyo malapit yung bahay ni A3 sa University of Santo Tomas. How about you, Allen? For me, nasa New Manila, nasa may E-Road ako. So, going to Ateneo more or less mga 8 to 9 kilometers. So, balikan, I'm looking around 16 to 20 kilometers per day. So, may mga times na nakapagod talaga siya. So, since ngayon, libre ang LRT, my main reason for biking talaga is para tipid. Kaya, ayun, nakakapag-save pa rin naman ako. So, nilulubos ko na yung LRT ride na libre. Mawawala naman na yun by November 5. So, ayun, bike talaga ako everyday. So you're biking para makatipid. And so, medyo it's quite a lengthy ride, So, 8 to 10 kilometers biking to school. How was it? Medyo, and then E. Rodriguez, so, I assume going to Ateneo, you experience Aurora Boulevard. Sobrang hassle. Tama ba? Yun yung daan mo? May times dumadaan ako sa, nahihirapan ako magsabi ng Aurora. But kadalasan, I go sa dire-diretso ng E-Road tapos sa may part ng LRT kasi ang daming tao doon. And medyo natatakot din ako. Kaya that's a stressful area. So ako, Allen, I'm curious, how was it cycling going to school na 8 to 10 kilometers? Ano ba usually yung commute mo? Morning, afternoon? It's a mix. Usually, kasi yung classes ko, minsan 9, minsan 11. Pero either way, umaalis ako mga around 7 pag 9 a.m. tapos kapag 11 o'clock, mga 9. So, nagbibigay ako ng mga 2 hours na
allowance. Kasi kapag dating ko sa school, syempre, pawis ako, sobra. So, ayun. Ang problem ko minsan is yung bag ko talaga mabigat. Kasi syempre, dala ko pa yung bike locks. Tapos minsan dala ko pa yung laptop. Kaya yun talaga yung major factor and mahirap yung mga dala. Pero the commute itself is bearable. How about you, A3, na sobrang layo ng binabike going to school? Kamusta yung experience mo? Kasi at the same time, you go or you pass along the busy street of Dapitan. Yung dapitan nga usually yung problem areas kasi madaming intersection doon na usually nahaharangan ng mga ibang sasakyan or ng jeep yung mga papadaan na, lalo na yung mga motor na madaming beses na halos na makabanggaan ko yung motor or mabarahan ng jeep. Ayun, yun yung isa sa medyo mahirap sa umaga. Kahit malapit lang yung binabike ko, yun lang yung nakaka-worry. Lalo na pag puyat galing aral, tapos kailangan mo madali papunta school. A3, ikaw, matagal ka na bang nagbabike? Matagal na since pagdating ko pa dito sa Manila kasi ako province boy. Sa Batangas, hindi ako gaano nagbabike. Dito talaga ako sa Manila natuto magbike sa streets and pumunta kong san-san. So siguro mga grade 7, grade 8, ever since nagbabike na ako dito sa Manila. And then, have you been biking to school even pre-pandemic? Yes, noong grade 11, senior high school, bike to school na ako sa UST. Okay. So, grade 11, nagbabike to school ka na to UST. Same house pa din to, no? Say, 5-minute bike ride pa rin going to school. We moved, pero dito around Sampaloc lang din. Nung bahay namin before, siguro mga 10 minutes, 10-minute bike ride. Mas malayo yun from our house now. How about you, Alan? When did you start riding a bicycle? Pandemic biker ako. So, August 11, 2021 specifically, binili ko yung bike ko. Alala ko pa kasi ang saya. Before the pandemic, hindi ka nagbabike to school. Tama? Nagko-commute ka lang or hatid sundo ka? Hatid sundo tsaka minsan commute. And actually, before the pandemic, sobrang hindi talaga ako magaling magbike. I can't even turn. So kapag tinatry ko magbike using my lolo's bike sa Muntinlupa, kapag kakaliwa ako, bababa muna ako ng bike tapos ako siya ikakaliwa kasi bumabagsak ako so hindi talaga ako marunong. Oh no. At least commute ka na with, you're traveling na with the cars, the trucks, the jeepneys. Kayo, Alan and A3, do you think it's possible for other students to ride their bikes going to school? For me, siguro isa yun sa mga transition na mahihirapan yung iba, lalo na pag madami kasi na galing probinsya na ngayon pa lang lilipat dito sa Manila kasi nga ngayon pa lang mag-face to face. And yung katulad nung pinsan ko, niyayaya ko siya na mag-bike to school din. Dahil nga province boy siya, unang sagot niya, ayaw niya, nakakatakot. Yun yung usually sagot pati ng mga kaklase ko na niyayaya ako mag-bike to school kasi nga daw daming jeep, daming motor, tapos may mga truck minsan na bigla na lang sisingit. Kaya for me, mahirap magyaya ng ibang mag-bike to school. Kaya, pero takot sila. Yeah, so fear talaga yung isa sa mga factors on why students would not bike to school. How about you, Alan? What do you think about this? I think kaya naman siya, pero ayun, sanayan muna talaga. Kasi ako, it took me a while then to get into bike commuting. Tsaka syempre, hindi naman agad ako pinapayagan bago ako mapayagan na mag-bike din to school. And I think before mo ma-realize na ready ka na mag-bike commute, talagang kailangan alam mo muna yung mga ins and outs din. Like, yun, sabi ko kailangan mong dalhin yung mga bike lock kasi recently, di ba, parang uso sadly na magkaroon ng mga nakawan ng bike. Like, I see it from time to time. So, you always have to be prepared for things that can go wrong. And lalo na ngayon, it's also raining. So you have to bring a poncho and shoe cover. So there are a lot of things you have to bring. So you have to take that into consideration if you want to bike talaga. You need to be prepared talaga when you're riding a bike. Whether you're bike commuting naman or you're touring or just like randomly cycling going to places. Kailangan talaga
prepared ka. But I'd like to know what made you, both of you, decide na, ay sige, kaya ko pala magbike eh. Like if of others, or I'm sure when you were starting to ride your bicycles here in Metro Manila, meron pa ding, may takot factor pa din sa inyo, di ba? Especially you were younger. Ay si A3, he was younger that time. And ikaw, you just started riding during this pandemic. How did you conquer that fear? Ako siguro kasi before, when I started biking here sa Manila, yung main bike ko talaga is fixed gear. And ako yung makakasira sa ulo, hindi talaga ako naglalagay kahit front brakes or back brakes. Literal na fixed gear siya na paa lang yung gagamitin mo. So, pag nakaganon ka, kailangan alert ka palagi, presence of mind. Kasi pag tatanga-tanga ka sa fixed gear, talagang sasemplang ka or makakabangga ka. So, from there, natuto ako. Tapos nag-transition sa mga may brake. Siguro, mas natuto ako nun na maging alert and matuto kung paano mag-bike dito sa Manila. Yeah, and I guess when you're younger, parang medyo ano ka pa, di ba? May daredevil side that it's gonna be rock and roll, laban lang to, kaya yan. How about you, Alan? How did you conquer that fear of cycling in these crazy streets of Metro Manila? Ayun, ako, nakaka-relate ako dun sa parang medyo daring kasi ako ang means of transportation ko lang talaga is either commute or bike. So lalo na nung pandemic, syempre gusto ko lumabas-labas and have fun with friends, ganun. Eh, ayoko nang makaabala na ihatid pa ako. So, unti-unti kong kinonquer yung fear ko na, ay, baka may mangyari sa akin, baka sumemplang ako, baka makabangga ako, ganun. So, little by little, lumalayo-layo ako sa mga places sa Metro Manila. And then, hanggang sa nasanay na ako, parang sabi ko, kaya ko na to kahit saan pa. So, ayun, nakayanan naman. Yeah, nakayanan naman. And I guess it helps na merong bike lanes. Most of Definitely. the pathways doon are protected bike lanes, di ba? Well, sa Dapitan, walang protected bike lanes, labo-labo. Pero, yeah, I guess if your background is riding a fixed gear, it's something manageable, perhaps, I would say. But what are the things that you like about bike commuting? Like A3 was saying, kanina he can walk like and he can, just ride a jeepney. It's a short trip eh. What do you like about biking that you still do it? Ako siguro slight flex na lang din na parang ay nakakayanan ko to ganun. So parang I don't know, nakakagaan kaya sa loob ko na I was able to make my own means of transportation kasi syempre sigurado naman alam ng mga tao na yung mga tao sa Ateneo 'di ba mayayaman, so yung iba hatid sundo, yung iba may sariling kotse. So ako I want to make my own statement na kung kayo kaya niyong mag-drive ganyan, ako kaya ko mag-bike. So, ayun. And meron din kasi akong pinaglalaban na gusto ko talaga na maayos yung cycling infrastructure sa Metro Manila. So, I think na by choosing to bike to school, I'm being part of that movement to make our cycling-friendly Metro Manila. And how about you, A3? Why do you like to ride a bike? Na pag nasa saddle ka na, kahit gano'n pa kaburyo yung araw mo, kahit gano'n ka pa bad trip dun sa umaga, pag pumapadyak ka na, pag nakatingin ka sa daan, nararamdaman mo yung pagsipa mo, ang nakaka-clear out ng mind. Kumbaga nakaka-reset ng araw ng pagpadyak. Yeah, totoo. Parang yun yung caffeine boost mo, no? Kung hindi ka man nagkakape, parang, wow, gising na ako and I'm ready to be a nurse. Parang ganun. Lalo pag meron kang duty. Parang, uy, ready na ako makakita ng dugo. Diba? Ready na akong Ready na masigawan ng pasyente. ready ka nung masigawan ng pasyente. Going to destinations is not just the factor in cycling to school. Kamusta yung bike parking sa eskwela? I recently went to UST and saw na madami ang bike parking doon. Tapos may mga design pa siya na parang tiger stripes or something like that. But I don't know, is it something usable? Is it something ideal? A3? And recently nga na feature sa First Bike Ride yung mga bagong installed na bike rack sa UST. And fortunately, very usable naman. And sa UST, maganda yung cycling community na kahit yung mga guard doon naka-bike din. And madali mag-bike around UST.
Kasi halimbawa, papasok ka ng isang building, tapos walang malapit na bike rack. Okay lang sa kanila, iiwan mo yung bike mo sa tapat ng building, tapos sila na yung magbabantay. Pero in terms of bike racks, dami sa US din very usable. Sa kada building, I think, meron 1 or 2 bike racks. Bike rack is a thing, but is it safe? Yung confident ka bang iwan yung bisikleta mo na hindi siya ma-clip or hindi masisira yung bike lock at someone would just snatch your bike away? Sa loob ng UST, confident ako mag-iwan ng bike kahit walang bike lock. Actually, kailan ba ako pumasok? Last week, chinecheck ko yung mga ibang bikes na katabi ko doon, and yung iba sa kanila, walang lock. Yung isang bike pa doon, literal na hindi siya nasa bike rack, nakasandal lang siya sa bike rack and walang lock. And I know, right? I would never do that. Hindi ko kaya yun. Natatakot ako. Lalo na pag iwan ko ng matagal sa labas. ayun, nung senior high, confident ako iwan yung bike ko kasi yung violet ko na bike nun, hindi pa yun maayos nun. So, iniiwan ko lang siya kung san-san sa mga puno, ganun, walang nag-i-interest. Pero, ngayon, Sa puno sa walang UST, iniiwan. ganun, sa loob ng Wow. UST. And fortunately na, walang nagtatangka kahit siguro dahil mukhang basura yun nung hindi ko pa inaayos. Grabe naman. Pero ngayon, Hindi yan. to be safe, lagi kong dala-dala yung kahit yung simple lock lang, U-lock, ganun, sa loob ng UST. Yeah. I see. So very secured, no? Even pre-pandemic. UST yung mga bisikleta. Ako I graduated sa UST and nagturo din ako doon for a time. Hindi pa ako biker noon eh. So, hindi ko alam kung safe bang magbisikleta sa UST. And dati ba? Martin de Porres, and malapit sa may BG Pop, meron din dun sa tapat ng swimming pool area. Then dun sa may Albertus Magnus. Yun lang yung alam kong 3 bike rack sa UST noon bago nila lagay yung mga bagong bike rack na may design. I see. Pero ngayon sobrang dami na. Yes, hindi lang isahan ngayon. Yung sa tapat ng building namin sa may Martin de Porres, sa may hospital, 2 bike rack na magkaganon, and napupuno siya dahil yung mga hospital staff na nakabike dun din nagpa-park. Wow. So, ang daming nagbabike sa UST. How about sa Ateneo? How's your bike parking situation there? Sa Ateneo, since actually sobrang daming bike parking sa Ateneo. Like, grabe. But, meron kasi akong pinagpa-parkingan doon. Tawag sa kanya sa may tabi ng Gonzaga Building, guardhouse mismo. So, ayun, first day pa lang, tinopa ko na kaagad yung guard doon para syempre i-check niya parati yung bike ko kung okay. So, ako kasi kapag iniwan ko yung bike ko, gusto ko talaga parati safe siya. So, kahit nasa loob pa ng Ateneo, kahit katabi pa ng guardhouse, parati kong dala yung dalawa kong lock, which is yung cable lock tsaka yung U-lock na malupit. So, ayun, but there are so many other places sa Ateneo na you can park din your bike. Kaso, ayun, medyo malayo na siya from civilization. Pero kebs naman. Pag pinapark nyo yung bike nyo and you're having classes or you're doing practical exercises, wala ba kayong feeling ng worry na pagbalik nyo dun sa bike parking area, wala na yung bisikleta nyo? Meron bang notion na ganyan sa Ateneo or UST? Ako personally sa UST, wala naman. Kasi yun nga, dati na-experience ko na iniiwan bike ko nang hindi nakalock sa tabi lang ng puno. And medyo matagal na din ako sa UST. And as far as I know, wala namang balita doon na nakawan ng bike. So ako walang problema dun. How about you, Alan? Ako rin, wala. Wala naman ako. At saka nasa isip ko parati, feeling ko, if ever man may mananakaw na bike, feeling ko may iba munang mananakaw na bike sa tabi ko before yung akin. Ba't mo naman iniisip yan? Hindi din kasi feeling ko baka if ever man ako yung nanakaw, isip ko, baka ito muna yung mga nasa gilid muna. Tsaka ang hirap din if ever balak nilang sirain yung U-lock, matatagalan sila. So secured yung bike mo because of your lock. Ikaw, A3, anong lock ginagamit mo? Or hindi ka na nagla-lock? Cable lock lang nilalagay ko. Cable lock lang ang ginagamit ni A3. Very
confident talaga siya na So, safe sa confident to. UST. I know. Okay, how about the weather, yung sweat, and already mentioned na one of the concerns niya ay pinagpapawisan siya. Well, that's 8 to 10 kilometers ba naman na bike ride, di ba? So, weather. Let's say weather. UST, ayan, bahain dyan sa UST. For sure. A3, concern mo ba yung weather? Lalo na ngayon, maulan. Diba? Yun yung isa sa mga nasa checklist. Problem ko naman is yung uniform sa sweating. Kasi yung scrubs namin, color gray. And pag gray, medyo malala sa pawis Kita. talaga. Kaya 3 minutes, 5 minutes lang yung bike ride ko. Minsan papasok ko sa school na malala na yung sweat stains. Though hindi naman sobrang lala, pero pag gray kasi, kitang-kita agad pag may sweat ka. So yun, isa sa mga problem ka, pag nag-bike ka, masarap siya pag pumapadyak ka, pero pagka hop off mo sa bike, doon mo na mararamdaman yung init talaga, yung pawis. Yung... Well, yeah, o nga, no? Sa UST pala may uniform. And, well, kung hindi ka naka-gray, naka-white ang uniform ng nursing, di ba? So, yeah, a fender would be a very good addition to your bikes para hindi maputikan yung likod ng iyong bisikleta. So, likod ng iyong uniform. Pero, do you consider a shirt first tapos magpapalit ka na lang sa campus? Kasi yung call time namin na student nurses, super aga, 7 a.m. yung duty, kailangan 6:15, 6:30, nasa school ka na. So parang... Gosh. Ako, Grabe. ayoko gumising holding area namin. Ayoko na mag-ayos-ayos pa. So, ang ginagawa ko na lang, may inner shirt ako under the scrubs. So, dagdag init, pero protection na din para sa sweat stain scrubs ko. Wow. That's a good strategy. And at the same time, relatively shorter distance lang naman yung bike commute mo. So, you're not going to sweat a lot. Unlike Allen, na 8 to 10 kilometers ang bike ride. You mentioned na, yan nga ang yung concern. Hindi mo ba consider na magdala ng damit, magpalit, or do you have showers in Ateneo that you can use, or parang, okay, kebs na lang dito? Meron naman kaming showers. I actually have, parati akong mayroong dalang toiletries in case kailangan ko talagang maligo. But most of the time, since wala namang uniform sa Ateneo, pupunta ako sa Ateneo, naka full cycling gear ako. So, cycling jersey, tsaka cycling shorts. Tapos, syempre kasi maano naman yun, mabilis matuyo pawis pag ganun. Minsan, lika kasing makapal yung mukha ko. So, minsan pumapasok ako sa class, naka-cycling clothes pa rin ako. Oh my God. Nobody seems to mind naman. Tapos, lalo na if naka-all black ako, okay naman yung itsura niya. So, kebs lang. Pero, either way, nagdadala ako minsan ng extra shirt, ganun. If hindi talaga kaya if masyado ng agaw attention ng itsura ko. But, okay naman. I mean, let's face this. This has been a problem of many people, even yung mga nagba-back to office, nagbabike to work. The dirt, the odor. Kayo ba? Concerned ba yun na, syempre, you need to be presentable pa din in your class. Lalo na nurse, di ba? Kasama mo yung mga, makikita mo yung mga, may decorum, ba? Parang proper decorum na kailangan sa harap ng pasyente. Strict, lalo na sa UST, yung appearance namin. Before duty, may screening kami. Lalo na student nurses, from attire, appearance mo, grooming mo, and all. And kwento lang yung isang experience ko about that kasi, di ba, pag nurse kayo, scrubs mo, bawal masikip kasi kailangan mo makagalaw ng maayos. And yung pants ko, medyo baggy nun. And nagkatong running late na ako for school, so padyak kabayo. Ang nangyari, sumabit yung hem nung pants ko dun sa sa cranks ko, di puro grasa siya. Ayun, medyo nayari ako sa CI ko dun kasi madumi yung pants ko. Oh, napagalitan na ka. Nasita. Na take note ka. Yeah. Noted. I go to school extra early. Not just to get bike parking agad na gusto ko, but also to freshen up talaga. So, pagkarating ko sa school, syempre palamig muna, tapos pupunta ako CR just to make myself look presentable. Ayun, so I also have toiletries. So kung pawis talaga mukha ko, magwawash ako ng face, tapos siguro pati buhok, and then may dala na yun akong maliit na cologne just to
ayun, para mag-freshen up talaga. Yeah, make sure walang chismis, walang amoy, di ba? Tama yan. Another question is that, do you accessorize your bicycle extra para, essential as a bike commuter going to school? Siguro, yung fender, isa na sa mga essentials ngayon. Sabi natin, hindi maulan. You never know when ka maka-encounter ng puddles dito sa Manila kasi kakaiba talaga minsan mga potholes na may mga tubig, hindi mo napapansin. Tapos, ako personally, nagdadala ko lagi ng isang extra white shirt pamadot ko if ever talagang malala yung pawis. Bakit white? White shirt ang pwede sa amin. White shirt lang yung allowed sa... Yeah. Oh, grabe, ang strict naman ng Super. nursing. How about you, Allen? So, minsan kasi nalilito ko ng uwi. So, kailangan talaga ilaw. And then, I remember, I forgot sinasabi, I think si Jer Victor ata, na dapat dalawa yung ilaw mo sa harap. Isa for now, and then isa yung nagbi-blink just so may dagdag. So, dala ko yon, and then mayroon akong ilaw sa helmet, ganun, for your safety. But in terms of yung dala ko na gamit, ayun, yung for the rain talaga. So, may poncho ako. And then, ano pa ba? Ayun, definitely kailangan yung jog kasi 8 to 10 kilometers, kailangan ko talagang uminom ng tubig. So, ayun, minsan kasi pag commute, di na ako nagdadala kasi hindi siya masyadong kasya sa bag ko. Pero kapag bike talaga, needed na needed yung water. Do you bring a backpack? Or do you bring bike bags? How do you bring your stuff? Laptop? Or kung may papers man doon, documents? May front bag ako, handlebar bag. Kasi parang in ngayon sa gravel bike yung madaming bags, ganun. Pero useful naman siya. Very aesthetic tingnan sa gravel bike. Pero pag papuntang school, naka-backpack din ako. And usually, medyo mabigat yung backpack ko kasi yung water bottle ko and yung mga other stuff na need for nursing, ganun. Mga step, BPAP, ganyan. And ayun, yun lang naman dalaw. You bike with your backpack sa likod mo or you put your backpacks bisikleta? Yeah, suot ko sa likod. Backpack. Nung first day ko ng school, I have pictures pa. So, suot ko siya. Pero, na-realize ko since nag-graphic design ako, parating masakit likod ko kasi parating ako nakaupo. So, sabi ko, this is not feasible in the long run. So itong bag na to, nalalagay siya sa bike rack. Ayan, na-attach siya sa likod. So, included na siya na parang yung kapag umuulan, yung rain na basta yung pinapatong mo na ayun, yung rain cover. So, ayun, kapag gamit ko yung bike, sinasabit ko lang to sa likod. Tapos nilalock ko siya kasi meron siyang parang extra mechanism. It's a pannier. And then you don't bring a backpack with you or meron kang backpack na nasa loob ng bag na yan para, especially when you go to school, di ba? Go around, bit-bit mo lang siya, ganun? Ano yun kasi siya, pwede rin siyang body bag. So, kapag tanggal ko sa bike, na nakaganon siya. But meron din akong ang dami kong dala, actually. Meron din akong parang maliit na foldable bag in case I need to, minsan doon ko nalalagay yung helmet, ganun, kaysa nahawak ko lang siya. And how about bringing of gadgets, laptop, iPad, alam mo yun, lubak-lubak yung kalsada natin and worries about bringing those things when biking to school? Ako personally, nilalagay ko lang sa loob kasi dito sa Sampaloc, medyo talamak din yung mga nangunguha ng mga gadgets lalo na sa mga nagbibisikleta kasi yung iba nilalagay lang sa pocket ng pang bottle yung mga gadgets nila. And may mga friends ako na naawa na ng ganong way na nagbabike to work naman. Nakuha sila sa gilid ng bag nila. So, feel ko naman pag nasa loob yung mga iPad, iPhone, yung cellphone, hindi na okay na, safe na. Loob ng backpack. Yes, loob ng backpack. So, lahat ng gadgets ni Adrian nilalagay niya sa loob ng kanyang backpack. How about you, Alan? Yung akin, nilalagay ko rin siya dun sa bag ko. And I think, relatively, and then, for extra protection, minsan kahit di umuulan, nilalagay ko na yung rain cover. Kasi mahirap din tanggalin yan eh. Pero minsan yung phone ko, since naka-cycling jersey nga ako, nilalagay ko lang din dito sa likod.
Kasi I don't know, minsan kapag stoplight, na-enganyuhan ako, gusto ko mag-picture, ganun. Gusto ko lang story na, uy, hala, nagbabike ako today, ganun. Sana magbike din kayo, ganun. How about the perception of your environment? Have you experienced people judging you negatively about bike commuting? Anyone mayroon bang nag-discourage na sa inyo? Fortunately naman, hindi na na-discourage yung mga students na nagbabike. Actually, they find it cool. More on cool rather than something negative. Like yung mga classmates ko when they saw na nakabike ako, some even asked to try my bike na parang natutuwa sila na nakabike lang, gano'n, ang convenient daw, and kung kaya lang daw nila magbabike na lang din sila. Fortunately, very welcoming. Yun yung sinasabi ko kanina na parang using my bike, feeling ko nakaka-help ako na mag-inspire din ng other people. Wala namang nagja-judge sa akin negatively or at least verbally, but sana naman hindi because it's fun eh. Well, A3 was mentioning na people think or his peers think biking is cool, tinatry nila yung bikes nila. How about you? What were the reactions of your peers? Since pandemic biker nga ako, so bagong-bago sa akin yung feeling na nagbabike to school. So nung nakita nila ako pumasok sa school, naka full cycling gear pa ako, 'di ba? So natutuwa sila actually, and then ayun, tulad nung sinabi ni A3, yung iba, actually kanina my friends and I went to Marikina. To Marikina Riverbanks. Tinuruan namin siya paano mag-bike kasi natutuwa siya sa amin nung friend ko na nagbabike, kaya gusto na rin niyang i-try. So ayun, I think positive naman overall talaga yung perception ng mga tao. Here's the question. Ang UST ba o ang Ateneo, bike-friendly ba sila na campus? Are they encouraging students to ride their bicycles going to school? UST siguro, yes, very bike-friendly with their recent installation ng bagong bike racks, and in general, from guards to other staffs na nakabike din, and some students din na nakabike, and even maybe teachers na nagbabike din. So I think UST is bike-friendly. Yeah, may kakilala akong teacher na nagbabike to school. Teacher sa UST na nagbabike to school. And madami ba? Nakikita mo ba na madami nagbabike? Or Madami. Ayos din. lang? Like, yung sa mga bike racks, pag medyo pahapon na or tanghali na, napupuno na siya paunti-unti. And hindi lang dun sa building namin, pati dun sa mga ibang bike racks. Kadami na din nagbabike talaga ngayon. Pre-pandemic, hindi ganyan, no? Yung situation. Usually, mga nakabike lang sa UST is yung mga atleta talaga. Yun yung mga karaniwan nakikita ko na nakabisikleta, yung mga athletes sa basketball or other sports. And yung mga guard, kasi diba dati may parang pwede i-rent na bike sa UST, yung yellow, na Japanese bike. What? Pwede? Hindi ko alam yun, Sa office, kukuha ka lang ng parang susi, tapos pwede mo mag-ride around UST. And other than that, wow, hindi ko alam wala na akong kilala na iba na nagbabike. Okay, how about you, Allen? Ang Ateneo ba ay bike-friendly? Masasabi ko definitely na bike-friendly ang Ateneo kasi I was actually surprised. Di ko alam kung matagal nang meron nun. But nung nag-bike ako papuntang Ateneo, may mga bike lanes siya actually sa mismong daan. So, sa loob ng campus? Like, wow. Sa tabi ng sidewalk, meron. So, ayun, safe ka talaga sa loob. And hindi ko sure if meron nun pre-pandemic pa kasi obviously nung pre-pandemic, I didn't really care kasi hindi naman ako nagbabike. But, ayun, it was okay siya talaga. And ayun, meron din akong prof na parati ko nakakwentuhan sa Ateneo na nagbabike. And ayun, I always see him posting stories na nagbabike siya sa Ateneo, just doing laps, ganun. Kasi, ayun, maganda rin kasi yung scenery. Yeah, it's bike friendly. Oh, that's very good to know. Ngayon ko lang nalaman na may bike lane pala sa loob ng Ateneo. That's very telling, is really supporting cyclists. How can we encourage more students to ride a bicycle? Madali magsabi na masaya magbike. So, ang pinaka-problema lang talaga is yung environment outside sa UST, kung paano nila i-handle, kung paano sila matututo magbike. Kasi madali magsabi, masaya magbike, madaling magbike. Pero parang konsensya mo na din na alam mo kung gaano kahirap matuto magbike dito sa Manila. Ayun. Yeah. Once matuto ka naman na magbike, 'di ba? And deal with the cars, you think
you're good to go? Personally ako, you'll never know when danger will meet you. So, aside from yung mga natutunan mo, pag natuto ka ng basic magbike, kung paano sumakay ng bike, I think that's not enough para magbike around man. Like, yung mga car signals, ganun, kung ano yung anticipate mo na gagawin nila. And yung mga jeep, lalo na yung mga jeep, kailangan mong matutunan kung kailan sila titigil, kung kailan sila magsasakay, ganun, dahil sa bike lane, ganun. Kasi pag yun lang yung alam mo, pag nagbike ka dito sa Manila, more or less madidisgrasya ka talaga. Yeah, there are many factors to consider. Correct. I agree. How about you, Alan? How can we encourage more students to ride the bike? I'm actually genuinely surprised na akala ko kasi nung before na if magbabike to school man ako, iisip ko, sigurado sobrang daming pwedeng parking dyan kasi feeling ko wala namang magbabike masyado. But to my surprise, marami rin talaga yung nagpa-park ng bike nila sa Ateneo. And I think to encourage more students to bike, if you see someone who's genuinely interested in trying to bike, don't be afraid to reach out, ganon. And encourage them to go with you on a ride, kahit na short ride lang, siguro around UP or kahit around Ateneo lang, ganon, just to show him or her na this is possible, kaya mo to. And actually on the topic, since we're on the topic, thesis season yan sa mga seniors sa Ateneo, and since communication major of my groupmates and I, we decided to go with the bike-related thesis topic. So, ayun, since super passionate talaga kami with it. So, isa playing my part na in encouraging others to bike. Based on the conversation with Alan in A3, napatunayan natin na it's possible to ride your bicycles going to school, and they're lucky that their campuses, yung Ateneo de Manila University and University of Santo Tomas in Manila, are bike-friendly and very accommodating to cyclists. Sana yung mga eskwelahan din ninyo ay very encouraging and very welcoming to cyclists. Kasi ngayon, traffic, very efficient. Ride ka na lang ng bicycle going to school. Ayan. Alan, A3, do you have any more things to say to your fellow students? Especially those na hindi pa nagbibisikleta? Sa mga fellow students ko dyan, or kahit hindi students, mga nagtatrabaho or sa mga gusto lang magbike, if may urge kayo or may gusto kayong matagal nang tinitingnan bike, go for it. Kasi masaya talaga magbike. Ayun. How about you, Alan? Same. So, if everyone interested kayo, bilhin nyo na ng budol no? Pero wag kayo Huwag kayo magpatalo sa upgrade-itis. Hindi tama yan. Nakakaubos ng perang bike. Hindi tama yung sinasabi nila parati na nakaka-save ka sa bike kasi mapapamahal ka sa bike mo, papabili ka talaga ng upgrades. So, hinay-hinay lang din. I know. So, Alan and A3, maraming salamat for accepting this invitation about biking to school. And to our listeners here, thank you very much for being with us. And sana may natutunan kayo sa episode na to ng Tambike Session. Sana magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode ng Tambike Session. Maraming salamat!